Doon dito para marinig ka sa... Si Ching natakot sa dilim. Mama, Wait lang. si Ching, si Ching natakot sa dilim. Mama, parang Ate Chichi, Mama, sing ba? No, you so last. Si Ching. That. You make this but drawing here. Okay? Okay. And color, ha? Go. Hmm. Si Ching ay takot sa dilim. Pag gabi na natatakot siyang lumabas sa madilim na bakuran. Natatakot siyang pumasok sa mga gilid na walang ilaw. Hanggang sa pagtulog gusto niyang nakasindi ang maliit na ilaw sa sulok ng kanyang silid. Sa isip ni Ching, Sa isip ni Ching, baka may bumabang kapre mula sa taas ng malaking punong mangga sa madilim sa bakuran ay napagkuran o may mga higanteng kalamay na susunggab sa kanya sa loob ng madilim na silid. Tinatakot kasi siya na mga ng mga pinsan niya. Sabi nila sa dilim, lumilitaw ang mga malingo, mga multo at iba pang nakakatakot na nilang huwag kang lalabas ng bahay, Ching, baka kunin ka ng tikbalang. Pinanatakot sa kanyang ni Kuya John. Mama, nakakatakot nila Kuya John. Oh, Mama, nakakatakot nila John. Sila Kuya actually ni Mama o Kuya Didi, Mama, kasi tinatakot nila kami. Pag magana, pagsilay ang liwanag, malakas na ulit ang loob ni Ching. Naniniwala siyang nalulusaw sa liwanag ang mga malingo at kampong ito. Nang dumating ang kaarawan ni Chin, niregulahan siya ng kanyang tito Ed ng isang maliit na lente na may kasamang dalawang baterya na lente na may kasamang dalawang baterya. Tuwang-tuwa si Chin pagdating ng gabi, iwinasiwas niya ang liwanag ng lente sa dilim. Kumuhit ang liwanag ng lente
sa dilim. Sa bakuran, iniikot-ikot niya ang bilog na liwanag sa mga dingding Ayos naman ang pagbabasa, ano? dingding ng silid. Kasama niya ang lente hanggang sa patulog. Ha! Takot niya lang ngayon sa liwanag ko. Banta pa si Chin sa mga di nakikitang malungo sa dilim. Mas malakas na ang loob ngayon ni Chin. Isang gabi, iniwan siyang mag-isa ng kaniyang nanay sa bahay. O Ching, pupunta lang ako sa tindahan sa kanto para magbayad ng utang. Paalam ng kaniyang nanay at umalis na ang kaniyang nanay. Maya-maya, biglang dilim. Namatay lahat ng ilaw. Brown out. Anong gulat ni Ching, agad niyang dinukot sa bulsa ang lente niya at hinata na ng sinag ng lente ang dilim. Pero teka, unti-unting lumabo ang ilaw ng lente. Pero lente ang dilim. Pero teka, unting-unting lumabo ang ilaw ng lente ni Ching hanggang mawala ang hindi nito ubos na pala ang baterya. Takot si Ching, napakadilim at wala pang ang nanay niya. Pumikit na lang si Ching at hinintay na dakmain siya ng mga malamig at magpalihobong kamay ng mga malingo. Ayan na, nanginginig na bulong ni Ching habang nakaupo sa dilim. Ngunit pagdilat niya, nag-iisa pa rin siya. Wala kahit isang anino ng malingo. At napansin ni Ching, unti-unti niyang naaaninag ang loob ng bahay. Parang lumilinaw ang mata niya sa dilim. Humakbang siya dahan-dahan at kulong natisod niya ang nakakalat niyang laruan sa sahig. Nanggapa ang mga paa niya patungo sa sala at napansin niyang may umikinig na
sa dingding umaandap na kulay lungtitian ang mga numero sa malaking orasyon sa dingding. May napansin din siyang kumikinang sa plato na nakapatong sa lamesita sa sala. Ang mga bato at lumot pala nauwi sa kanyang ng tita niyang mountaineer na umakyat sa Sierra Madre makinang ang mga ito sa dilim. Mama, paano po nila nakita yung Mount Everest? Nakita na ni Daddy? Hindi po, sabi mo po, nung nag-usap kayo nila, nung nag-Bible study po kayo, di ba po, nila Ate Trisha? Nakita ko lang yun online. Madaming fish. Nakakita sila ng bones. Fish bones. So, Mama, totoo yung yung kila Noah. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa may pintuan. Bigla siyang kinilabutan sa nakita niyang dalawang umikinag na maliit na kristal sa lumutang dalawang malapit sa kanya. Hindi na nakitang sa takot si Jim. Ang alaga niyang si Porting kumiking ng pala ang mga mata ng pusa sa dilim na isip ni Jim. Hi, nakahinga rin siya ng maluwang naglakas loob si Jim na lumabas sa bakuran na niya ang mga puno at halaman, aandap ang mga kandila sa bintana ng kanilang mga kapitbahay. Tumingala si Ching at namangha siya sa kaniyang nakita. Milyon mga bituin kumikislap tumatawag ang pansin sa pughaw lilang langit. Parang milyon mga lente sa malawak na gabi. Napansin niyang isang bituin ang lumutang at dumapo sa puno at may iba pang
umulutang-lutang na mga bituin, mga alitaptap, mga may pakpak sa ilaw dagdip. Mama, sabi daw between, mga bituin, mga bituin. Ang ganda pala pang ganitong madilim. Ang dami makikita kahit madilim. Manghang nasabi ni Chin sa sarili. Maya-maya pa may naghiyawan sa mga kapitbahay at halos sabay-sabay na umilaw ang mga kapitbahay. Mga ilaw na. Nang gabing iyon, hindi na mga malingo ang naiisip ni Ching sa dilim bago siyang mahiga. Bahagyang binuksan ni Ching ang bintana at sinabi sa kanyang nanay, "Pakipatay na po ang ilaw sa silid, Nay." At tinanaw ni Ching ang mga bituin sa labas ng bintana bago siya bumikit. Finished. Okay? Thank you. What happened to Ching?